noong August 20, 2023, nahulog po ang aming truck sa Tiplex Tarlac Expressway. Sinisingil po kami ng 325,000 sa paghila po ng aming truck. Bakit masyadong mahal, sir? Dalawang crane po ang ginamit sa pag-retrieval po sa kanya. Medyo may kamahalan din po. Yung mobilization pa lang po is 100,000 na po ang isa. Sir, actually po, nung binigyan po kami ng quotation, nagsabi na po ako noon na hindi namin kaya. Then, humingi po ako sa kanila ng discount. Ang binigay lang po sa aming discount is 5,000. Bakit po napakamahal po ng crane na yan? I think, sir, the word is oppressive. Hindi na po ito tama, sir. Ito, hindi po sila malalaking negosyante. Baka mamaya kinuha ng Tiplex. Hindi kaya, sorry kung ganito po ako magsalita. Si Ben Tulfo po to, pinabitag po ang inyong company, ipinatulfo po kayo. Ako naman, I have to defend these people. Ako po si Celestino Sabado Jr., coordinator ng Mayalan Logistics. At ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo ang AGS Motor Shop Towing Services Incorporated dahil sinisingil po kami ng overprice sa paghila po ng aming truck. Kasi po noong August 20, 2023, nahulog po ang aming truck sa Tiplex Tarlac Expressway. At ito po ay hihilain ni AGS Towing Services gamit ang dalawang crane. At ang binigay po na estimation ng AGS Towing Services sa dalawang crane ay 325,000. At ito ay kailangan naming bayaran upang mailabas po ang aming truck at makuha po ito sa madaling panahon. Kami ay humihingi sa kanila ng permission na kung pwede po, ang crane na gagamitin na lang sana ay ang aming nahanap sa Nueva Vizcaya na nagkakahalaga po ito ng 50,000. Pero hindi po pumayag ang AGS Towing Motor Shop Services na kami ang mag-crane sa aming truck. Ang gusto lang po namin mangyari ay maipababa ang aming babayaran upang ito'y aming makuha at matubos dahil hindi po ito kayang bayaran ng aming company. Hindi ikaw yung driver. Hindi po, sir. Bali, representative lang po ako, sir. Bali po ang sabi sa akin ng driver po, habang binabagtas po nila yung Tarlac Expressway Tiplex, may mabilis daw po na high-ace van sa likod po nila. Ngayon, tinignan daw po ng driver sa side mirror, tatamaan na daw po yung sa likod. Kaya hinatak po ito pakanan ng driver para maiwasan po sana ng tamaan yung likod. Kaso, yung driver po na nawalan na po ng control, na umama na siya sa barrier. Diretso na. Dumiretso na po siya. Ngayon, kini-question ninyo rito dahil sobrang mahal. Ganun ba? Opo, sir. Sige, sa linya ng telepono si Jameson de la Cruz. Sir, inareklamo po yung inyong kumpanya nitong Mayaland Logistics na may lamang snack food na iniiwasan lang daw po nila na aksidente, hindi naman sinasadya. Masyado raw pong mahal, parang oppressive daw yung dating ng sinasabing charge na umabot po ng 325,000 pesos para mato kasi aksidente po sila na may iniwasan lang. Ano po yung sagot po ninyo rito? Bakit masyadong mahal, sir? During retrieval po kasi, ang mga ginamit po ng mga makinarya is yung mga yung crane. Dalawang crane po ang ginamit sa pag-retrieval po sa kanya. Okay. Yung crane na po yan, ang pinaka-fee po niya, medyo may kamahalan din po. Bali, doon po sa crane na ginamit sa kanya, yung mobilization pa lang po is 100,000 na po ang isa. Upon assessment po kasi ng operator ng crane po, medyo may kalayuan po kasi sa karsada yung yung truck niya. Kapag habang humahaba po kasi yung crane na yan, yung boom crane na po, is lalo dapat yung tamang bigat niya makuha lang po. So, 100,000 times 2, 100K, say 200K Yes, na. 200K na po. Doon pa lang po. Hindi ba masyadong oppressive na po ito, sir? Actually, In the first, kaya na po ng isang crane lang yan? Kung titingnan po natin. Kasi hindi naman po bakal yan na makikita mo. Yung kinakailangan mo ng mga crane. And these are simpleng chassis lang naman yan eh. Kumbaga, patatayuin mo lang yan, tapos pwede nang hilain po yan. Pero pag yung parang dalawang crane, masyadong sobra ata, sir, hindi ba? Masyado naman sigurong overacting tayo yan. Hindi naman po, sir. Bali, ang napag-usapan po kasi dyan, sir. Sinong napag-usapan? Sinong kausap nyo? Yung operator po nila, na si Mr. Lance. Sino naman yung operator nila? Yung Mayaland?
Lance Lacerna. Sino si Lance Lacerna? Yung, kumbaga, in-outsource ninyo yan, parang kuna ng crane. Opo, in-outsource po namin yung crane. Alright. Bago ninyo ginawa po yan, sir, tinanong nyo ba muna yung itong Maya Land na ito yung gagastusin nila? Opo, aware naman po sila doon sa gagastusin. Alright, sige. Aware daw kayo sa gagastusin? Totoo ba? Yes sir, aware naman po kami So, sir. anong sinabi ninyo nang aware pala kayo? Ba't ka nagreklamo ngayon? Kaya nga sir, nag-ano kami na maghanap ng kami na lang sana yung Gusto nyo? Para, mag-crane. Okay. Ngayon may nahanap po kasi kami sa Nueva Vizcaya sir. Kaya nga nagtanong kami sa Tiplex So, sir. nagtanong kayo sa sandali Triplex. muna. Opo, sir. Triplex. Sa recommendation po nila. Ayun, ang sabi po nila, pinakamagandang recommendation po namin sa inyo, sabi nila, kung pwede, kausapin nyo si EJS na kung pwedeng kayo na lang yung maghila ng truck nyo. Kung papayag sila, sabi naman nila sir. Bakit sa amin. kinakailang kausapin yung AGS, itong T-Plex na to? Sino ba mga, ewan ko, bakit kinakailan ng permiso Kasi dito? sila daw ang authorized towing services po. Mr. Jameson, Sir. bakit partner ba kayo rito? Kasosyo ba kayo rito ng T-Plex? Sir, balik kami po ang accredited towing service. Well, alam ko ganyan ka-accredited. Pero kung accredited, kung gano'n naman kamahal, dapat may choice ang tao. Kasi pag sinabi 50,000 lang sa inyo, doble, triple na. So, kung dalawang crane, 100 lang yan. Kaya sumabot ng ganun kalaki. Kasi pwede naman kumuha ng mga crane services ata sa pinakamalapit na lugar. At pagkatapos sa inyo, dahil may mga binibilang-bilang pa kayo, alam ba to ng TPLX na oppressive yung dating para sa... Kung titingnan po natin, kung nakikinig po sa atin, sobra naman po sigurong dating dito sa singil ninyo. Malawin naman po sir ang management po ng expressway po, ang T-Plex po. Aware naman po sila. Hindi, sinabi nga sir ng T-Plex daw rito, mag-usap na lang daw, pag-usapan na lang daw. Hindi naman daw kayo pumayag, tama? O, sige, sabihin mo sa kanya. Opo, bali, Hindi. Sir, sandali si Celestino Sabado, ano masasabi mo yun? Sir, bali pumunta po kasi mismo si Sir Lance dyan sa mismong opisina nyo, sir. Upang makiusap sana na kami na lang yung mag-crane sa truck namin. Kaso ayaw nyo pa rin po pumayag, sir eh. Dahil? Dahil po, kayo daw po authorized na Sino may sabi niya? si Tiplex po. Pag tuwing may ganyang klaseng services, sir, nangungumisyon ba rito ang T-Plex? Sir, hindi po, wala po. Wala. Bakit ganun kalaki, sir? Kung wala ang commission, baka humihingi ng taga naman siguro yung T-Plex, hindi kaya? Tanong ko lang, ha? Hindi naman po, sir. Bali, yan lang po ang namin. Kasi kami po ang outsource po. Hindi, kasi kung outsource kayo, sir, pagkatapos, kung ito naman, sir, nakakita na mas mura, 50%. Pagkatapos sa inyo, 100%. Hindi ba dapat binabaan ninyo, sir, ng konti? Kasi negotiable naman yan, sir. Di naman sagrado na parang higpit kayo. Saradong-sarado na kayo dyan sa amount na yan. Di ba? Dapat pagbibigyan nyo. Kasi kung paano, pag nakakuha ng mura, bakit kinakailan napakamahal? Anong meron dyan? Ginto ba yan? Hindi naman po, sir. Hindi, kaya nga, sir, kaya natin pinag-uusapan, sir. Kaya gusto ko lang, make me understand para yung nanonood sa atin, nagkakaintindihan tayo rito. Kung ganyan naman pala, sir, hindi kayo, wala man lang negotiation na oppressive po yan para doon sa mga, pag ganyan po, makakatawag ng pansin po yan kahit na papano kasi sobra po sigurong singil. Ano masasabi niyo, Marites? Sir, actually po, nung binigyan po kami ng quotation regarding po sa price nila, nagsabi na po ako noon na hindi namin kaya. Okay. So, then humingi po ako sa kanila ng discount. Ang binigay lang po sa aming discount is 5,000. Bakit po napakamahal po ng crane na yan? Kayo ba ina-outsource niyo pa sa labas yan? Kinukuha niyo? Sir, yung crane po kasi na yan. Hindi, kaya nga, kinukuha niyo pa sa labas yan? In-outsource po namin talaga. Saan? Ina-outsource niyo? In-outsource po Bakit namin. sa kanila, sir, naka-outsource sila na mas mura? Kalahati lang, sa inyo, doble. Nagpatong pa po ba kayo ng doble? Ng parang doble. Kasi kung sila po mismo, ako po, sorry kung ganito po ako magsalita, kasi wala po akong preno rito. Si Ben Tulfo po to, ipinabitag po ang inyong company, ipinatulfo po kayo. Ako naman, I have to defend these people from the abuses and excesses, if not exorbitant or oppressive amount na kapareho nito, kahit na po sila negosyo. Alam niyo naman po kasi, sir, may iba't ibang mukha ang pang-aabuso, kahit sino naman po, sir. So, sir, Yes, sir. na-booking po kayo doon.
Kasi kung ganun na lang, sir, baka mamaya kinuha ng Triple X, hindi kaya? Hindi po, hindi po. Sir, ganito. Opo. So, babayaran po nila yung services sobra. Ano pong gagawin ninyo ngayon, sir? Parang nahihirapan po sila. Anti-business po kayo siguro, sir. No, sir. Sir, explain ko lang po yung pangyayari. Ano po? About doon sa negotiation, sir, binigyan po namin sila ng more than a week na mag-decide po regarding doon sa retrieval na gagawin. Hindi, kasi So, sir, nakahanap daw sila, sir, ng mas mura. Ayaw nyo repayagan. No, sir, kasi doon po sa kami lang po kasi ang accredited towing. Well, kung sakali kayo ng accredited towing, dinaan na lang po siguro sa inyo para may everybody happy, na morsyento na lang po kayo siguro, at least mura Hindi pa. naman po ganun ang pakiusap nila sa amin. Nung, Marites, nandiyan ka ba? Marites? Yes po, opo. Hindi raw pong ganung pakiusap kasi makukuha naman pala sa magandang pakiusap. Mukhang hindi raw ata kayo magandang kausap. Sir, actually nakipag-usap po kami sa kanila na kasi ang sabi po sa amin ng towing, pwede nyo silang kausapin na kayo ang mag-provide ng crane provided sila ang mag-tow from site to storage kasi sila lang ang accredited, sabi nila. Okay. Pero syempre yung mga kausap po namin na outsource namin na train operators po, syempre gusto rin po nila na meron pong approval from them na magbibigay po kami ng sarili naming crane. So, Pero wala po silang binigay sa amin na go signal na okay, sige, sa inyo yung crane, kami ang magtutow. paano ba to, Mr. Jameson? Kasi parang hindi nyo man sila binigyan ng pagkakataon to pwede sila mag-outsource din para naman siguro yung crane towing na lang kayo para medyo pati ba naman crane pinakialaman ninyo kung towing, hindi ba towing hinihilaan nyo lang pero pag yung dating sa mga sinasabing retrieval or di kaya paggamit ng crane bakit kailangan dumaan sa inyo? Ano bang meron dyan? Po yun, sir. Bali, may kontrata po kasi kami sa Tiplex. Okay. Regarding sa mga retrieval, if ever po... Wala pong problema, sir, sa inyong kontrata. Wala pong umaagaw dyan. I think, sir, the word is oppressive. Okay, The sir. word is oppressive. Ibig sabihin ng oppressive, sir, exorbitant. Hindi na po ito tama, sir. Para sa akin po, sir, siguro. Kasi sigurado po, sir, pagka namin po yung naghanap, pag-iimbestiga po kami dito to make a comparative analysis of your pricing, sobra na po siguro, sir. Hindi naman, hindi po sila malalaking negosyante. Sigurado, sir, kami nakikinig sa atin dito ngayon ng mga crane, matatawa lang po sa presyohan dito, sir. Opo. So, kayo po, sir, medyo nawawala na po kayo ng medyo kumpiyansa sa sagot ninyo sa akin. Ano pong magagawa natin dito, sir, para mapag-ayos namin kayo na hindi naman po siguro tinataga ng husto itong mga maliit na negosyante? Nabubuhay lang po sila sa negosyo. Suportahan po natin sila. Negosyo rin po kayo, pero meron pong nalalamangan. Huwag lang po magtagaan, huwag lang po labis-labis, huwag lang po mapang-abuso na yung oppressive na po ang dating. Yes, sir. Opo. Wala naman po kasing ganun, sir, na hindi naman po namin sila tinataga. Pwede ba, sir, pwede ba kayo mag-usap na lang na hindi na kami makikialam na medyo everybody happy? Sir, ganito na lang, hindi na ako makikialam dahil baka sabihin ko, mag-usap na lang po kayo, sir, in such a way, wag na natin pag-usapan sa ere, sir. Okay? Yes, sir. I don't want to talk about it because it's a business. Maybe you can sit down again and then look at it and then siguro from there, wag na natin, i-private na po natin kasi negosyo ko yun, sir. Ayoko naman masira. Sa akin lang, sir, nagkakamali kung minsan tayo, kung minsan nagkakaroon tayo ng slight oversight sa mga decisions natin. Gawin lang po natin siguro everybody happy in this kind of business. Di ba, sir? Opo. Okay, Marites, nandiyan ka ba? Yes po, sir. Are you amenable to that? Okay ka ba na mag-uusap na lang siguro muna kayo? Opo. Okay na sa inyo? Bali, punta na lang po sila sa opisina Ayun, para sir. mapag-usapan po natin. Maraming salamat po, sir, sa inyong pag-uunawa, pag-iintindi. At dito po Wala sa pa ginawa naman, po sir. natin. Lab, okay? Okay na sa'yo? Alright, sige. Marites, andyan ka pa ba? Yes po. Thank you na Yes rin. po, sir. Ayusin niyo Thank you po. Thank you po. Lahat ng bagay sa mundong ito, pwedeng upuan, pwede mag-usap ng maayos, nakukuha sa magandang pakiusap. Kami naman po rito, yan problema kasi pag pinabitag ninyo hindi kasi ako basta tulfo Sibitag ako talagang maghahanap ako ng solusyon, kaya lang wag na natin pag-usapan sa ere. Pareho naman kayong mga negosyo, ayaw ko lang merong nalalamangan dahil iba't ibang mukha ng anumang panlalamang pang-aabuso, kasama pati mga negosyo. Simpleng tao, yun lang po, kaya meron ganitong klaseng programa.
Okay na sa'yo? Opo, sir. Mukhang happy ka na. Happy Nakangiti na happy, ka. sir. Marami. Higit sa sumbungan, investigahan at ang mga reklamo, binibigyan natin ng solusyon at aksyon. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, tatak. May tatak. Brand. Yung tulong at serbisyo, okay, tatak, Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.